Magandang araw po sa inyong lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. Musta na kayo? Dear Kuya E, ako po si Kiko, isang salesman ng mga strawberry products dito sa Baguio. Araw-araw, nag-ikot ako sa mga tourist spots, nagbebenta ng jam, wine at kung ano-ano pa. Sanay na ako sa mga mukha ng turista, sa mga ngiti nila, sa mga tanong nila, pero isang araw ay may nakita akong kakaiba. Siya si Liam, isang turista mula sa Maynila. May kakaiba sa mga mata niya na parang naghahanap ng kapayapaan. Tahimik lang siya pero may ngiti na nakakahawa. Nakita ko siyang nag-iisa sa Burnham Park, nakaupo sa bench habang nakatingin sa lawa. Nilapitan ko siya. Gandang araw po, sabi ko. Gusto niyo po bang tikman ang aming strawberry jam? Ngumiti siya. Sige. Nag-usap kami tungkol sa Baguio, sa mga lugar na pinuntahan niya, sa mga pangarap niya. At hindi ko alam kung bakit. Pero parang agad kaming nagkaroon ng spark. Parang may kung anong nangyari na koneksyon sa pagitan naming dalawa. Sa mga sumunod po na araw, Kuya E, nagkita ulit kami. Naglakad kami sa Session Road, nagpunta sa Mines View Park, nag-inom ng kape. Sa isang maliit na kape. Parang ang bilis ng panahon kapag kasama ko siya, Kuya E. Isang gabi habang nakaupo kami sa isang view deck, nakatingin sa mga ilaw ng Baguio, sinabi niya sa akin yung tungkol sa buhay niya, tungkol sa trabaho niya, sa pamilya niya, at sa mga takot niya sa buhay. Kiko, sabi niya, may nararamdaman ako para sa iyo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Hindi ko kasi akalain na mangyayari ito. Liam, sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko pero may nararamdaman din ako para sa iyo. Ang bakasyon niya ay naging isang panandaliang pag-ibig. Nagtago kami sa mga sulok ng Baguio, nagkikita sa mga tagong lugar. Alam namin na panandalian lang ito. Napabalik siya sa Maynila, pero sa mga sandaling yon, parang kami lang ang tao sa mundo. Isang araw, dumating na nga yung araw ng pag-alis niya, Kuya E. Nagpaalaman kami sa bus terminal. Mahigpit ang yakap niya. May luha sa mga mata niya. Kiko, hindi kita makakalimutan. Hindi rin kita makakalimutan, sabi ko naman. Umuwi ako sa bahay na may mabigat na puso. Sinubukan kong kalimutan siya, sinubukan kong magpatuloy na lang sa buhay ko, pero hindi ko magawa. Laging nasa isip ko si Liam, ang mga ngiti niya, ang mga mata niya. Alam ko na panandalian lang ang lahat ng yon. Alam ko, babalik siya sa buhay niya. Pero ang mga alaala namin sa Baguio ay mananatili sa puso ko. Isang panandali ang pag-ibig sa gitna ng hamog at mga puno ng pine. Isang pag-ibig na hindi ko makakalimutan. Minsan kapag nag-iikot ako sa Burnham Park, napapatingin ako sa lawa. Iniisip ko siya. Iniisip ko ang mga araw na magkasama kami. At alam ko, kahit na malayo siya, ang pag-ibig namin ay mananatili sa puso ko. Parang hamog sa umaga, malamig pero nakapagbibigay ng pag-asa. Well, hindi ba kayo nagkaroon ng kontakan man lang or kung talagang, di ba parang wala na ba mga ganun-ganun sa buhay ngayon, kukunin yung contact, magkakontakan kayo, hindi nangyari lang agad doon sa isang lugar lang. Anyways, maraming salamat sa iyo, Kiko, at muli po ay maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito lamang po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.